Mga kababayan, mga ka-Arden, narito tayo sa isang puno upang ipakita sa inyo kung paano kukunin yung ipaprocess na cocoa sugar. Andun si Brian, yan si Brian. Siya ang isa sa mga mananggiti. Titignan natin sa mas magandang anggulo upang makuha natin. Yan. Kinukuha niya yung cocoa sap upang gawing cocoa sugar at cocoa vinegar. Hindi ito nilalagyan ng tungog kahit hindi siya nakakalasing. No? May dalawang klase ng cocoa sap. Meron yung tinatawag na puti at meron ding pula. Yan. Kinukuha, nilalagay. Yon. Ganon. Kaya ito ay medyo siya ay may kamahalan. Yung sugar pagka ay may kamahalan gawa nung mahirap din na kunin kumpara mo doon sa tubo, yung muscovado, dahil yung tubo ay nasa baba, hindi mo siya kailangang akitin. Hindi katulad nito na talagang may risgo, no? Yan. May risgo yung pagkuha ng cocoa sap. Yung cocoa sap na yan, pagka harvest at pag niluluto na siya na cocoa sugar, tuloy na yan doon sa stainless na kawa upang ito ay lulutuin. Yan. Dahil pagka lumampas sa oras, hindi na siya pwedeng lutuin na cocoa sugar. Ito ay good for cocoa vinegar na. Yan, pababa na si Brian Membrado, isa sa mga toppers ng Patapas. Yan, yan. Hello, Brian. Yan. Kumusta ang pag-aakyat? Okay man, Pastor. Okay naman. Nandiyan man sa taas. Anong oras ka umakyat? Pastor, mga alas 9. Hindi, kanina. Anong oras ka nagsimula? Ngayon? Bago lang, Pastor. Nakailang puno ka na? Mga lang. 4 pa lang, Pastor. Ay, naka-4 5. pala. 5. 5 pa lang. So hanggang matapos. Ilang puno ang inaakyat mo? Mga sobra 30, Pastor. 33. Wow. Sige mga ka-Arden. Yan si Brian. Kaway-kaway Brian. Yan, si Brian. Ipakita natin yan sa YouTube, Brian. Sige, mamaya si Bunso naman, yung tinatawag naming Bunso rito, ang ating videohan. Yan si Bunso. Isa sa mga toppers din natin dito. Yan umakyat na siya. Si John. Ano ka na yung pinilito ni John? John Lintang. Lintang. Si John Lintang. Ayan. Umakyat na siya. Si isang puno at yun naman ang kanyang tinutuba. Ayan. Ganun ang process. So, nakita po ninyo na hindi madali yung pagkuha ng cocoa sap para lutuin na cocoa sugar at gawing cocoa vinegar. Yung iba akala nila madali lang. Nandito lang natural yung pagkukunan natin. Pero mahirap kunin, mahirap mananggiti o maging magtuba dahil nakalagay ito sa risgo sa buhay ng isang tao. Yan. Imagine ninyo, isa-isang inaakyat. Yung iba may hagdan. Believe na ako dito kay John, walang hagdan eh. Bunso, kaway-kaway. Ayan, si John. Yan. Ito yung cocoa sap na nakalagay dyan.
mamaya iinom tayo ng bagong pitas o bagong harvest na coco sugar. Yan. Yan o, aakyatin na naman niya yung isang puno. Bakit hindi ka gumagamit ng hagdan, Bunso? Wala pa yung hagdan. Paghimo. Kay sakit sa tiil. O yan po, masakit sa talampakan yung kanyang ginagawa. Dahil matigas at wala pa siyang sapin sa paa na umaakyat. At yung paglalagay ng ganyan ay nakakasira din ito sa puno. Kaya mas maganda yung may hagdan. No, yan. Yun ang kanyang ginagawa na pagkukuha ng kukusap. Tignan po ninyo kung gaano kahirap itong kanilang activities, no? Ano po ninyo, kung mayroon kang puno, ipaparinta mo to sa mga toppers ng 2 pesos and 50 centavos bawat puno araw-araw. So bahala na yung toppers kung 2 beses o 3 beses sa isang araw niya tubahin yung puno, no? So araw-araw yun, 2 pesos and 50 centavos yung kanyang renta. Kung meron kang 100 na puno ng nyog, no? Sigurado na mayroon kang income na 30,000 buwan-buwan, no? So para kang teacher or para kang pulis or para kang empleyado, no, sa pribado or pampublikong trabaho or opisina. No, additional na to dahil hindi mo naman siya aakitin. Pag tinanim mo yung nyog, after 3 years pwede na itong itapping. At pag nasimulan to ay wala na. So ang gagawin mo na lang ay titignan, bibisitahin yung mananggiti, no. So pwede ka nang magkaroon ng other source of income. So ibig sabihin, extra mo na lamang yung pagkakaroon ng mga tanim na puno ng nyog. Mamaya po iinom tayo ng tuba, no. Maganda to sa kalusugan. Yung tamis nito ay natural, hindi inaasukalan, walang halo, natural na natural. Kaloob ito ng Diyos sa atin. Ang tawag po sa nyog ay tree of life, no? Dahil marami itong magagawa para matulungan tayong magkaroon ng malusog na pangangatawan. So mamaya po papakita ko sa inyo yung ating pag-inom ng tuba. So magkita-kita po tayo ulit mamaya. Mga karden, ito ang sukang tuba. Ito yung kukusap na hinarvest kanina o kagabi pa, pero itong katulad itong hinaharvest ni Brian at saka ni Bunso kanina na ating ipinakita. Hindi na to pwedeng lutuin na coco sugar. Ito ay gagawin ng sukang tuba, no? Parang sa ganun ay makabili tayo ng natural na suka, no? Habang ito ay tumatagal, ito naman ay umaasim at sumasarap. Yan po yung ibang mga na-harvest na, no? Ito ay for disposal na ngayon na araw. Meron kasing bumibili
na pure na suka, tuba lang yung kanilang kinukuha. At sila na ang nagpe-ferment para gawin itong suka. Meron namang iba na processing na ginagawa. Ibang food process ang available na kanilang mabibili. So ito po yung produkto na ginagawa ng ating mga kapatid at mga kababayan dito sa Proctres, Palian, Tupi, South Cotabato. Ang bagong saka o bagong harvest na tuba, yan. Yan. At ito si Manong Titing na may-ari ng Nyugan. Oh, yan. Sarap. Yan ang maganda sa kalusugan natin. Hindi ito nakaka-diabetic, hindi ito nakakalasing dahil wala itong tungog o yung hinahalo na pampalasing. So yan ang maganda. Yan ang asawa ni Bunso. Yan. Ito. Inom tayo mga kaharden. Inom tayo. Masarap to. Pinbihira lang ako nakakainom pag dumadalaw lang sa mga membro. Okay. Mga kaharden, magandang umaga sa ating lahat. Ito yung ibang area ng ating mga kasama, kapatid sa pananampalataya na kasapi sa Palian Tappers and Farmers Association, na kung saan sila Brian at Bunso ay kabilang, na kung saan ay nakita natin yung kanilang pag-akyat sa mga puno ng jug upang mag-harvest ng coco sap. At pinakita nila kung gaano ang risgo, ang hirap para ma-harvest ang coco sap upang gawin itong coco sugar at coco vinegar. So yan po, sana po ay suportahan natin ang kanilang mga ginagawang hanap buhay. Natin na hindi madali ang paggawa ng coco sugar at coco vinegar, no? Kailangan nilang umakyat sa mga puno ng nyog, kung kaya't huwag po nating pagtakhan kung bakit mahal ang produktong ito, no? Dahil hindi ito katulad ng muscovado o yung sugarcane, na kung saan ang source nito ay tubo, dahil ito ay nasa ground lamang at ito ay tinatapas. Alam po ba ninyo na ang isang Marangiti or tappers ay kanyang nirerentahan ang isang puno ng nyog ng 2 pesos and 50 centavos sa isang araw. At para po makakuha siya ng isang container na coco sap, ito ay aabot ng 5 hanggang 7 puno ng nyog. At may bibinta niya yung isang container ng 160 to 200. Depende sa makakabili nito. So ganon kahirap. So kung ilang araw na pupunuin niya yung isang container. So kung yung isang topper ay nasa 30 na puno lamang ang kanyang sinasangkutan sa isang araw, makakakuha lamang siya ng mula 3 hanggang 4 na container sa isang araw. So ganun po kahirap ang kanilang ginagawa. So suportahan po natin itong ating gawain ito, dahil ito ay makakatulong sa atin, lalo na sa mga health conscious
na kung saan ngayon po ay mahal na ang magpagamot at marami na ang lumilitaw na mga karamdaman ng tao. So konting lambing po sa inyo mga kaharden. Subscribe po natin ang ating channel, Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. Paki-like po yung ating video upang ma-indicate na nagustuhan po natin yung ating video. At ganoon din po, paki-click yung ating notification bell upang kayo po ay laging updated sa ating mga bagong videos. At ganoon din po na mag-leave tayo ng comment upang mabasa natin ang inyong mga concerns at patuguran po natin ito kung ito ay kinakailangan. So salamat po sa pagpapanood ninyo ng ating video, sa inyong patuloy na pagsuporta kay Hardinerong Pastor. Shout out po sa ating mga subscribers na at sana po ay patuloy po tayo na mag-subscribe sa iba pang mga makapanood ito at hindi pa nakasubscribe, please subscribe and share the video. Thank you for watching and God bless po sa inyong lahat sa muli nating pagkikita.